Guys, hindi na ako gumamit ngayon ng umbrella dahil walang maiiwan na umbrella sa bahay. So, gamit na lang tayo nito. At medyo malayo yung park ng sasakyan natin, guys. Malayo yung parking ko. So, ngayon naglalakad tayo papunta doon sa sasakyan. At syempre, despite na maulan, diretso pa rin yung pakikipag-usap natin sa ating mga kausap. At kailangang tuloy. So, kauna-unahan, check kung kamusta ba yung mga gulong natin at kung okay ba. Then syempre, pasok na tayo sa sasakyan. So, ilang days na sobrang maulan. But, syempre, patuloy pa din yung journey natin. Thank you, Lord, for another day, another blessing na pinagkaloob nyo sa amin ngayong araw na ito. Pupunta ngayon ako sa COG dahil may meeting tayo na attendan. At syempre, dadaan muna tayo sa Basyo at kukuhanin ko nga pala yung order sa atin na pancit mix. Ngayon, pang 3 weeks na maulan, dire-diretso talaga yung ulan. At ngayon ay may bagyo pa din. So, luckily na hindi naman ganon kalakas yung hangin. Sobrang maulan lang talaga all the way from morning until evening. Talagang umuulan. So gaya nga din dito sa ginagawang bahay na ito, kahit na maulan ay dire-diretso pa rin sila. Kasi yun lang, natapat talaga yung construction nila sa maulan na panahon. At hindi nila ma-reach yung target kung hindi sila nagtatrabaho. Pupunta muna ako sa Basyo ngayon. Dito naman, okay naman dito ang lahat. So dito mas medyo okay yung kalsada at hindi ganong sobrang baha. Unlike doon sa papuntang Silang ay mas daming tubig yung kalsada. At dito, despite na yung kanal dito is ilog, mas may advantage dito kasi hindi siya sobrang maulan or hindi siya sobrang baha. So ngayon ay around 3 PM na. Dire-diretso pa rin yung ulan. Tingnan natin kung sa may highway is binabaha ba siya. Ngayon lang ulit tayo makakalabas dito sa highway kasi nung mga nagdaang linggo ay puro Silang yung location natin at Paindang. But now, at this moment, papunta tayo ng Dasmariñas naman ngayon. Dito nga pala yung Unitap sa may gilid natin. At saka yung Jollibee. So, maraming magbibili sa Unitap. Siyempre, yung ibang ino-order natin, minsan galing din. Yung ino-order natin sa Shopee, minsan galing din dyan sa location na yan.
minsan mayroon din silang admin na nagpo-post ng kanilang mga product at sila yung magpapaship sa JNT at papadala nila sa mga bahay nyo once you order sa Lalamove, Lazada. Ayun yung number 1 na pinagpaposan nila sa platform nila. So ngayon nga medyo pumangit na yung daan dito sa kanto dito dahil sa 3 weeks na umuulan ay hindi mapigilan yung mga malalaking truck. Diretso pa rin syempre yung kanilang mga trabaho at saka mga biyahe, kaya nabubugbog yung kalsada at kikreate ng maraming lubak. Ito isa na ng gasolinahan dito, yung Uno. Matagal na itong tapos pero hindi ba siya nag-o-open. Hindi natin alam kung gaano ang difference sa mga presyo dito, but sa location na to, doon sa may pa-GMA yung medyo mura na diesel or gasolina. So ngayon dito makapansin natin na medyo madulas yung daan. Dito na nga pala tayo sa Piela. Siya ate, basang-basa na. Ngayon, yung ginagawa dito sa may SM na underpass is nag-uumpisa na uli siyang gawin. Baka naayos na yung problem nila sa right of way pero matagal siyang natenga at hindi ginagawa. Ito naman yung Manila Memorial, then malaki rin itong ano ito, libingan na to. And sa other side meron din libingan. Then yung kabila naman noon ay Washington. First time muli nating makadaan dito. Last na nakadaan pa tayo dito pala is Sunday. So nag-church lang tayo. Nag-church lang ako dito sa Jabez. Then puro ang way ko na ay puro paindang. So ang bilis ng sasakyan na yon. Ulitin muna na manood at mag-subscribe dito sa video ko habang marami tayong travel at pinapakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa Cavite South at Cavite East ng lugar na ito. So dito nandito naman yung bilihan ng mga wire at ang bultuhan na bilihan. Dito sa kanan natin, yun yung tinatawag na Philplex. Then dito naman sa tapat ng Philplex is ito naman yung Jabez na pag gusto nyong mag-church is open siya sa every
Sunday, kaya samahan nyo ako na mag-church dyan. So ito yung Philplex na dyan natin binibili yung maramihan na mga about sa electrical natin. Then dito, mura naman yung uni oil dito compared sa other gasolinahan dito sa Governor's Drive dito. Doon sa kabilang dinaanan natin is 91, but dito is 89. Siyempre, sa unahan natin, nandiyan yung Shell at saka Petron. So, ang price ngayon ay mura pa din. Then 91 ang diesel, ang premium. Then dito na yung SM guys, kapag diniretso mo to, labas niyan ay Aguinaldo Highway at papuntang Silang at papuntang Robinson. And then ito naman yung ginagawa ditong building. Ang tingin ko ay NU ito, siguro dahil kulang na yung kanilang classroom doon sa vicinity ng SM, ay gumawa ulit sila, or pwede rin hospital lang NU. Daming sasakyan sa labas. Hindi na lang kung anong ginagawa nila dyan, or totoong makapark ba lang talaga sila dyan at dyan na sila nagpark, or may mga hinihintay lang. Dati guys, etong tabi na to ay nadadaanan, kaya kung padasma ka, mas mabilis dito dumaan sa kanan. But ngayon, dahil continuous na uli na ginagawa nila, itong lugar na ito ay dito na tayo lahat. Yung Pa-13 ay dito sa kabilang side, at dito naman sa diretsong side na to, ito naman yung proper ng Dasma. Dati may BPI doon sa kaliwa na yon, sa building na yon. Nagsarado na rin. Even bigger brand ay nagsara din sila, siguro dahil nahihirapan sila sa parking nila, na ang daming nahuhuli at mga nag-hazard. Yan yung nagiging problema, kasi dati na kaano rin tayo dyan na we withdraw at nag-deposit. Dati ay BPI user tayo. So until now, pangarap nating magkaroon ng billboard somewhere else dito sa Dasma, sa mga big brand natin. But sa maniniwala natin kay God, God will help us to make it possible soon na bibigyan niya tayo ng chance makamit yung mga pangarap natin. Yun yung isa sa pinaka-importante talaga ma-share ko sa inyo sa pag-business, is hindi lang talaga idea, hindi lang talaga yung galing mo. Kung hindi, napaka-importante sa pag-business is mayroon kang peace of mind. Yun yung kahit na marami kang pera, kung sobrang stress mo naman, is baliwala rin yung pera mo. So kung meron kang peace, mas advantage ng isang negosyante yon. Sino ba yung peace? Siya syempre si Christ, ang peace lang sa ating buhay. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, sa mga Kanyang will, sa Kanyang mga commandments, sa Kanyang mga word, magkakaroon ka ng peace sa iyong puso, sa iyong isipan,
dahil ang business ay sobrang stressful. More on emotion talaga yung tinitira sa'yo or titirahin sa'yo. Kasi bakit na emotion? Dahil kapag may mga nangyayaring bawat bagay, may umabsent na isa, so you feel down, lalo na doon sa umabsent na employee mo ay doon sa pinaka-importanting araw. So ano yung mararamdaman mo? So kaya yun, isa sa pinaka talagang tatamaan sa atin kapag business owner tayo ay yung emotion natin. Minsan nagagalit tayo, minsan masaya tayo, at minsan sobrang stress, at minsan sobrang happy. But when you are in Christ, kahit na marami kang problema, nararamdaman, but yung guidance na galing kay Lord at yung pagtitiwala natin sa Kanya, yun yung nagbibigay sa atin ng peace para makapagpatuloy tayo sa lahat ng mga bawat bagay na ating ginagawa, na kahit na minsan ay sagad na yung tayo, but bigla na lang may darating sa end ng situation na siya lang yung mag-glorify mo at hindi na ang iba. So ang pinaka-importante na sinishare ko sa inyo is kapag mag-business kayo ay naka-align din sa kanyang will. Meron kasi tinatawag na will ng tao at may tinatawag na will ni God. So minsan sa bawat ginagawa natin is merong bagay na nakakalugod lang sa buhay natin at hindi naman nakakalugod kay God. Meron namang nakakalugod kay God, pero hindi naman nakakalugod sa ating sarili. So kung madidistinguish natin yon, kung ano yung mga bawat bagay na yon, ay mas yung pagnenegosyo natin ay mas magiging magaan kung nasa will ni God. Kasi kapag dumating yung pinakamahirap na problema, wala naman talaga tayong tinatawagan kung hindi si God lang. So hindi naman natin kayang solusyonan ng sarili lang yung mga bawat bagay natin. Kung masolusyon man natin is yung mga lakas natin at knowledge natin is nanggaling din kay God. Dahil minsan sa buhay ng tao is kapag tumanda na tayo, nauulyanin na, makakalimutan na natin yung mga bawat bagay na napag-aralan natin, natutunan natin, but nananatili sa puso natin ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya continuous lang tayo sa pagninegosyo kahit na sobrang difficult ng mga bawat bagay. Dito na tayo sa Villa Verde, dito sa Aguinaldo Highway, Dasma. Nung nag-training nga pala tayo bago tayo sa barko, dyan tayo nag-training sa Magsaysay training center dyan sa loob ng Villa Verde. So 3 weeks din tayo dyan nag-train ng ating mga kailangan at mga requirements nung nagbabarko pa tayo. So sa mga hindi pa nakakakilala sa atin, ako nga pala si Bas, ng dating seaman na nag-negosyo na lang dito sa Pilipinas. Ibang stop nga pala natin ay Basyo. Ito yung isa sa pinakamalapit sa Basyo. Kapag malapit na kayo rito sa Vista Mall sa Dasma, ay malapit na yung Basyo.
Pakanin natin yung order na pansit dito. So ito naman yung Swiss Resort. Then kakaliwa tayo dito sa lugar na to. Then dito may ginagawa nga palang bagong hospital sa tabi ni Basyo. For me, napakahirap ng pagninegosyo ngayon. Sobrang hirap. Hindi siya ganun kadali. Ito yung parking ni Basyo dito. Malaki yung parking dito sa likod. Ah. Thank you. Nakuha na natin yung pansit. Ngayon, katatapos lang natin sa Basyo and pupunta naman tayo sa COG Dasma Main, and ito naman yung way papunta ng Metro Manila. Kapag nadiretso ito Metro Manila or Coastal ang kalalabasan nyo dito. Then ito naman yung BYD sa kanan natin and LCD Hardware dito naman sa kaliwa natin. So yun yung mga landmark kapag hinahanap nyo yung Basyo Cafe and Restaurant. Then dyan sa unahan naman natin, nandiyan naman yung RCBC at Metro Bank Dasma. So yun yung pinaka landmark talaga ng kantong ito. Then Snake Road sa kaliwa natin. Grabe na yung development dito sa buong Aguinaldo Highway. Kapag may nakita kayong separate barrier dito sa gilid at ang kulay ay yellow at medyo bluish green, ibig sabihin nasa Dasma tayo. So yung mga bawat city ay merong distinction sa kulay labeling nila. Gaya sa Imus ay iba din, at gaya sa Bacoor ay iba, at ang wala lang ay sa Silang. Ito na yung Walter Mart, Dasmariñas.
nandito naman tayo ngayon sa may NCST campus dito sa Aguinaldo Highway. Sa labas lang niya ay nandyan yung Angel's Pizza. Then sa unahan naman niya nandyan yung High Precision. At lahat ng mga hanapin nyo ay halos nandito na sa vicinity nito. Then dyan lang sa may right side nandyan din yung AYAP. Nandyan yung De La Salle University Nursing. At nandyan naman yung mga bangko sa unahan. At nandyan yung mga BPI, BDO. So halos dalawa yung BDO dyan. At mga iba pang mga bangko, PNB sa kabilang side. And East West nandyan din. At Welcome Dasma. So dyan tayo sa may Welcome Dasma kakanan. At dyan yung meeting natin today. Kaya guys, samahan nyo palagi ako sa journey natin kung saan nag-iikot tayo dito sa Cavite. At palagi kung ipapakita sa inyo yung mga daan. Kaya kung gusto nyo ng mga ganitong video, subscribe lang kayo, mag-like at mag-comment at share nyo na din itong mga video natin. Wala akong load ngayon. At nakalimutan kong mag-load bago umalis.